Kung homophobic kayo, kung anti-LGBTQIA+ kayo, scroll up nyo na. Okay? Huwag na kayo manood. Kaysa mag-comment kayo ng kung ano dyan. Hello, do something. Be better, be good. Konnichiwa minasan, Ken here at nandito si... Ichi, konnichiwa. I-interviewin natin siya. Pero una sa lahat, bakit siya ang i-interviewin ko? Kasi ngayong araw ay last day ng May. At next month ang Pride Month, di ba? Pride Month, yeah. So sakto, actually hindi ko naman sinadya yun. Hindi naman yung reason. Ang reason kasi, kilala ko siya dati pa, kaibigan siya. Siya yung lagi kong binibila ng masarap na pagkain dito. Ang problema, sumikat naman siya dun sa may industriya na ngayon na talagang kakaiba, di ba? Yes. As in, hindi lang kakaiba. Kakaiba dito sa Japan. Dito sa mismong Japan. Kaya gusto ko siya sanang kausapin para ma-share niya yung mga yung mga thoughts niya, experiences niya, yung mga kung ano-ano man sa mga taong katulad niya. Okay? So, tara, let's go. Kalma ka lang, kuya. Sanay na ako dyan. Sasanay ka na. Ako Sanay hindi. na ako. Kalma ka lang. Okay, so first of all, introduction ko muna sa sarili ko. Hi guys, konnichiwa, what's up? It's me, Ichi, your Ichi Daddy. I'm a drag queen artist, go-go boy dancer, Mr. Bear Japan 2025, and your current Mr. Gay Japan finalist 2026. Yeah. Hello. Grabe, big time ka pala. Ang daming Madami na award. akong titles ko. Grabe, nga pala. Walang sponsor to at wala akong pera pang bayad kay Ichi. Baka naman pwede dyan, no? Pa-sponsor naman dyan kung sino man. Total Pride Month. Hello, mga mag-sponsor dyan. Grabe, big Diba? time pala. Nakakaya. So, kailangan maganda tong interview natin ngayon. So, actually, na-intriga ako. Kasi dati, sa call center ako. Alam naman natin sa call center, sa Philippines, Philippines. minsan magsi-CR ka. Tapos magugulat ka, nagkamali ka ba ng CR kasi ang ganda ng kasama mo. Like, Yung pala. maganda in... Ang ganda. Tapos may off-pay pa. May dede pa, di ba? Tapos magugulat ka, lalaki pala. Nasa lalaking CR, ganyan. Di ba? Parang normal sa Philippines yung mga gay na talagang nagko-cross-dress. Tapos ikaw mismo nandito ka sa Japan, Yes. nagda-drag ka pa. Yes, I do drag. So, yun, drag queen is also cross-dressing. But it's a form of art. Sa ibang tao kasi pag sabing, well, sa mga boomers, lalo na sa Facebook, yan kayo, yung mga boomers sa inyo, yung mga hindi naiintindihan yung drag queen, kasi art siya. So, nagpo-portray siya ng, kung sino gusto mong gayahin, ganyan. And expressing din siya ng feeling na isang gay na tao na through the process of art, makeup, ganyan, sa pagdadamit. Ganyan. Yun. Para siyang in terms ako kasi mahilig ako sa kotse. Yung mga dress up na car, Customized. yung mga customized na kotse, hindi mo maintindihan. Well, yeah, you can say that. Siguro. Sumasayad na sa ilalim yung sa kalsada yung body ng sasakyan, yung gulong napakagulo, gets mo. Pero art sa kanila yun. Yeah. Art sa amin yun. Sa Yun. inyo rin, yun yung type ng art nyo. Di ba? Sa straight yan, siguro. Sa inyo mga straight yan, maintindihan niyo siguro yung pag-explain ni Kuya. Straight nga ba? Hindi, joke ha. So far, straight pa naman. Straight, inaamoy ko wala, okay lang. Straight, Wala, no? straight. Dito sa Japan, yung mga katulad ng ginagawa mo ngayon, usually mga foreigner ba kayo o may mga Japanese din? Hindi. Siguro sa mga foreigners, let's say 80% Japanese, the rest is foreigners. Meron din talagang Japanese. Puro Japanese talaga, madaming Japanese. Pero ang dito kasi ang more on waraike sila comedy. Comedy, Ganun. Unlike kasi pag sinabing drag queen sa Pinas, talagang yung hataw, yung performance, ganun. As in, bigay todo talaga. Dito kasi is more on pagpapatawa. Parang ganun. Hindi ako active sa Facebook, so sa Instagram, it's Vovoka Ichi. My drag name is Vovoka Bishay. Vovoka. Yan. So lalabas na yan. Hanapin nyo lang yung mga videos ko. Para sa mga Tagalog, alam natin yan, Ang Boboka ibig sabihin ng Beach. Boboka. Yeah, Boboka Beach. That's the pun ng name ko. So it's Vovoka Bishay. Pero sa Japanese, hindi nila alam yan. Hindi, Bobo-chan. ang ginawa ko nickname sa Japan is Bobo-chan. Kasi nahirapan silang i-pronounce yung letter V, di ba? V. Oo. Kaya ginawa ko na lang letter B. Tapos, ang ibig sabihin nga pala sa Japan ng bobo, yung bolbol.
Oo. Bobo. Yun yung Oo. bobo, ibig sabihin, makapal. Yes. Oo. Yun. Kumbaga parang forest na yung gubat na grabe. Kaya akala nila, dun ko kinuha yung pangalan ko. Sabi ko, okay, pwede din. Pwede. Hindi, kasi pwede mo nang gamitin yung bobo. Actually, Diba? hindi lang dito. Oo. Pwede rin dito, Dito, pwede diba? rin dito, pwede rin sa buhok. Kahit saan yan pwedeng gamitin. Kung maraming mga Hapon na gumagawa, ibig sabihin open sila na as in gay dito sa Japan. Gay ba o may mga tomboy rin? May mga lesbian na bars and performance. We call it kings. Kung kami queens, ang tawag sa amin, Oh. drag queens. Sila drag kings. So Okay. babae sila or lesbian na nagpo-portray naman as lalaki. Ganon ang ginagawa. Nagdo-drawing sila ng mga bigote, ganon. Nagdo-drawing sila ng mga muscles para magmukha silang lalaki. Then, ano ba yung kanya mo question? Kung alam ba, mostly gay yung nagpe-perform, mostly closeted sila ata. Sa family, sa friends. Sa family is open, pero pagdating sa workplace, hindi. Kasi halos lahat ng mga nakaka-perform ko, ano pa sila yung iba, salaryman. Ganun? Mm-mm. Ibig sabihin, extra lang nila talaga. Yes. Secret identity nila. Kinda sick, ganun sila. Okay. Yeah. So, ibig sabihin, yung ginagawa nyo sa performance, kumikita kayo dyan or talagang parang hobby na lang din siya? Kumikita siya. Ako, sabi ko sa'yo itong una, hindi ako lalabas kung di mo ako babayaran. As yung drug ko. Kasi sobrang time consuming siya eh. Like, as preparing pa lang, kailangan ko ng 2 to 3 hours. 2 to 3 hours? Just for preparing. Grabe. And kapag nakadrag na ako, kailangan may electric fan ako, kailangan may ganito ako. Hindi pwedeng wala. Kaya sobrang pawisin lahat and all. Sobrang effort niya talaga. Kaya kailangan bayaran ko yun. And yes, we're getting paid naman. Pero, Barely enough or just enough? Average? depende sa pangalan mo. Depende. Ikaw, sa lugar mo ngayon? Gitna. Gitna pa? Oo. Pero nagulat ako kasi parang, di ba Corona days, nag-open ka ng restaurant dito. Nag-fail dahil sa Corona. Sa Corona. Malas ano? Tapos after nun, nakikita ko siya, nag-Uber, naka-motor, naka-sports bike na maliit, tapos nagde-deliver ng Uber Eats, di ba? Hindi kasi nagdadrag na talaga kami ni ate ko. Kasi may ate ko na dalawa kami nagdadrag. 7 years ago pa. Like before pandemic pa. Okay. Pero nagkaroon kasi kami ng club bar dito sa may Chuocho before. Pero nag-close din siya like 3 years. Yeah. Then doon nagdadrag kami ni ate doon. Doon kami nag-start. Then after that, nakapasok ako ng mga izakaya. Dahil din sa naging customers namin doon sa club. Kumbaga, na-invite nakita ka? na gusto mo magtrabaho, ganyan, izakaya, din. So doon ko na try din gumawa ng sarili kong business sa food. Ayun, nag-start ako una online, then gumanda yung income sa online. Hanggang sa pag-try mag-start ng sariling pwesto. Pero yun nga, dahil sa pandemic, nawala. Yeah. And alam ko madaming Filipino na nanonood. So yung mga, gusto ko na i-claim yung title ko kasi yung chilled taho. Chilled na Yeah. sige. Ako po yung unang ng away. Hindi, promise. Ako yung unang gumawa ng chilled taho. Like siguro 7 years ago, 6 years ago. Ko siya na-try dito. Then sobrang like everyday halos 100 to 150 bottles ang nabebenta ko. O shipping yun, kuya. Per day? Wala akong physical store nun. Lahat yun, Tour Coroneco, Yamato, mga ganyan. Sobrang dami. Grabe Then sumikat siya na sumikat hanggang sa may mga kumopya. Low business lang naman ako. Wala akong budget to expand, to build Mass my produce. own. Yeah. Mas nauna ngayon yung mga may pera. So meron, I mean, that's nice for you. I love that for you, not for me though. Merong mga nagkaroon ng mga shop sa iba't ibang lugar ng chilled taho na business. Grabe, no? So, yun talaga importante rin talaga yung parang trademark ba yan? O yung mga copyright, ano? Yun. Hindi Ay, ba? hindi. Siyempre, Pilipino yan. Oo. Siyempre, Pilipino yan. Gagayahin at gagayahin talaga yan. So, chilled taho. Pero Yeah. ngayon hindi ka nagbebenta nun. Hindi na ako. Sayang, ano? Sobrang hype, na siya, na-overhype na siya. Parang, kasi, after nun,
naglabas din ang Family Mart ng Chiltaho noon. Meron na rin? Oo. Wow. Pero nawala din siya agad. Oh. Inawasiro kasi nila sa Nihonji no Aji. Oo. Kaya hindi siya, like siguro 3 weeks lang nawala din agad. Hindi ganun katamis tulad Hindi, na sa atin. hindi ganun, hindi ganun. Kasi yung sago-sago iba, no? Mm. Ganun. Ayos ah. Di ba? So, hindi lang siya, ano, ang dami mo palang background talaga. Ang dami kong talent. Pera lang talagang wala noon. Mm. Noon. Ngayon, nakapag-ipon-ipon na. Medyo okay naman. Dahil nga sa pagdadrag din talaga. Dahil nga sa work ko. So, since nabanggit mo yung ate mo, si Irene. Irene. Gaga Shout ka. out. Ang Anong pangalan niya nickname naman is Gaga. Wala siyang, ang stage name niya is Gaga ka. Gaga. Ikaw, Vovo ka. And Gaga ka. Gaga ka. Magkasama kayo, hindi? O di may magkasama. Sa work. Sa ginagawa mo. Minsan, Minsan, okay. ang lakas ng boss ko. Minsan. Okay Kasi, lang. depende kasi sa sa book, kung sino ibubook sa amin, ganyan. May time na kami dalawa, may time na ako lang, may time na siya lang. Yeah. Pero ate mo, babae talaga siya. Lesbian. Lesbian. Nagkapalit kami. Okay, grabe, no? Hindi naman kayo kambal. Ilang taon ang gap nyo? 5, 6 years? 5-6 years. Matagal din. Oo. Naisip ko baka nagkapalit kayo ng kaluluwa sa tiyan Hindi ng ba? mama Feeling mo ko eh. din ganun. Hindi naman. Hindi naman. Sa family nyo, kasi ako hindi ko alam hereditary ba ang pagiging gay or lesbian? I don't think so. Or influenced by, environment? Or talagang, Ikaw Marami na. siyang cases ko eh. Pwede siyang influenced by environment na yung paligid mo, kunyari puro babae. Or pwede rin sa experience if something bad happened sa'yo like nung bata ka. From trauma, ganyan. Madami siyang pwedeng panggalingan kasi. I don't know. Kung may mga specialist dyan, i-comment nyo kung via genes ba siya or what. Pero I don't think so na via. Pero sa family ko kasi siguro, as of this generation, merong mga 5. marami-rami. 5, sa mga pinsan ng pinsan ng pinsan. So, maraming Pero actually, ako share ko lang Kasi nung bata ako, ate ko, 2. Ako lang yung lalaki sa family. Yun nga. Tapos yung lola ko, yung mama ko, katulong namin. Lahat puro babae, di ba? Lahat puro babae. So ako naman, as lalaki, tapos mga siguro, batang-bata, as in mga 3, 4, 5 years old. Ako naman, syempre, naiintriga ako sa mga gamit ng ate ko. So kapag wala sila, nagpapalda ako. Gets mo? Tapos sinusuot ko yung mga costume nila sa school na pambabae na ang gaganda, di ba? Totoo yun. Pero, yun nga, dun siya pwedeng manggaling kasi sa, ganyan din ako lahat sila puro babae. Kasi tatay ko is, yung stepfather ko, police siya. So, lagi siya wala sa bahay. Sa Philippines, Sa Japan? Philippines. Okay. Yung Filipino stepfather ko. Lagi siya wala sa bahay. So, puro babae talagang nasa bahay. So, yun. Oo. Puro pang babaeng gamit din. So, natuluyan. Tuluyan. Since nasa Japan ka, teka, ano ka ba? Half ka ba? Full Japanese? Or paano ka napunta rito pala? First of all, tao po ako. Hindi nga. Joke lang. Half Japanese. So, yung father is Japanese. It's always the same story. Father Japanese, mother Filipina, iniwan ng nanay ng hapon na ama. Yan, then, yan, from pinanganak dito, Kanagawa. Kanagawa ka yan? Kanagawa. Then from 2-3 years old, pinunta ako ng Pinas dahil syempre naghihirap. Walang pampaaral dito. Lagi naman ganyan yung story. Oo. Tapos, until high school, yun. So, after ng graduation, hindi, yung utak ko nadidisturb. Oo, no. As an ADHD person, ano tawag ito? Pag before 18 ka kasi, kailangan mong pumili ng yung nationality. Kung Filipino or hindi pwedeng dual citizenship dito sa Japan. Kailangan pumili ka yun before 18. Kasi napinili ko is Japanese. So, 16 ata, lumipad na ako dito pabalik sa Japan. Nakapag-work pa ako sa Pinas ng Jollibee. Ganun. After high school, graduate na high school, tapos nag-Jollibee ako. Then after that, yun, lumipad na ako dito sa Japan. So, mga 15 years na siguro akong... Hindi ka marunong mag-Japanese nang pagdating mo dito. Kasi doon ka na lumaki, di ba? So, zero Japanese at all. Like, hi, sumimasen,
Ohio, yung puro mga basic lang lagi. Ay, satsu lang. Aisatsu gurai dake. Tapos, actually nga hindi pa rin ako ganun kagaling mag-Japanese, pero nakakasabay-sabay na ata. Pero when it comes to legal matters, yung mga ganyan, Pang everyday conversation. everyday conversation, Pero kapag yung panggabing mahihirap. conversation, mga ganyan. Paano panggabi? Kunwari, example nga, sample. Si Imasen. Ay, teka. Bawal. Bawal. Baka Baka gusto mapaba. mong hindi mag-grow yung Facebook. Yung mga ganun. Pero pagdating sa mga legal matters, hospital matters, mga ganyan. Mm. Si ate ko pa din lagi kong kinokontak. Mas okay si ate sa Japanese kaysa sa akin. Yun. So pagdating ko dito, as in no experience at all sa Japanese culture shock. Laging malungkot mga ganyan. Laging malungkot. Sobrang lungkot. Kasi like dito, 8 p.m. pa lang. 8 p.m., 9 p.m. Walang katao-tao sa labas. O kaya man, no? O kaya mo, walang katao-tao sa labas. Diyos ko. Parang iisipin mo may mga nakatira ba dito sa Okayama. Di ba? Oo, no. Sobrang tahimik. Grabe. Unlike- Sa Osaka, Osaka, laging dami tao. Dotonbori, Di ba? Shinsaibashi. Ayun yung mga main work stage na pinupuntahan ko is Dotonbori. Kaya talagang ako na yung nahihilo sa dami ng tao. Oo, no? Kung ano yung walang tao ko before. Ngayon naman Baligtad. sobrang daming tao. Nakakapagod. Pero pansin ko dito sa Japan, yung mga villages nila, yung mga bahay-bahay, walang katao-tao. Wala no. Pero nandun sila sa mga city center talaga. Di no? ba? Mga- Parang ano lang, guest house? A rest house? Magiging ganun nila. O Rest house parang ba tawag doon? tulugan na lang. Yeah. Umuwi pagka yung Yasumi, mga ganun lang. Oo. Parang ganun siguro mangyayari sa akin. Kasi ayoko din bitawan yung bahay ko dito ngayon sa yung nilipatan ko yun. So baka mangyari din sa akin is every Yasumi, Okayama, then work, Osaka. Osaka. Parang ganun. Nagko-commute ka or nagsasakyan? Commute. Kaya gusto mo ako mag-motor ng Osaka. Oo nga pala, no? Yung suitcase ko halos laging dalawang suitcase man dahil sa mga costumes and all. Muri. Pero buti na lang convenient yung transportation dito, Yeah. no? So, ano naman yung mga nakaka-culture shock dito? Unlike sa Pinas kasi mas welcome sa Pinas pagdating sa LGBT, di ba? Mm. Unlike dito, hindi naman sa hindi sila welcoming pero halos wala naman silang pakialam talaga actually kung titignan ka lang nila. Pero hindi sila yung katulad sa Pinas na ibubuli ka pa, ganyan. Bakla, ganyan. Lalo na yung mga bata. Hello, turuan niyo yung mga anak niyo. Char. Siguro kasi yung mga Hapon, pansin ko Mm. sa harap-harapan, di nila sinasabi. No. Nasa isip lang nila. Yun nga. Which is much better. Di ba? May manners silang ganun. Mm. Hello, Philippines, keep up. Char. Masyado tayong madaldal siguro. Mm. Though meron pa din talaga naman na yung mga batang, mga teenagers Dito sa Japan? ngayon, meron pa din. Hindi ko makakalimut experience is LGBT parade. LGBT parade ng Okayama is usually Kugatsu, Jugatsu. September to November ata, October, November yan. Mm. Ang LGBT parade dito. Yung mapaparade kayo tapos nakasakay kami sa sasakyan, kaway-kaway, nakadrag ganyan. Tapos may mga kasalubong kang sasakyan, nakatingin yung mga yankee-yankee, mga batang ganyan. Tapos yung isasign kanila ng subo, yung gano'n. Yung gumagano'n sila. Bastos. Meron pa din. Hindi ko makalimutan talaga yung experience na sabi ko. Ako, sige tara, halika dito. Baka kayo hindi lumapit pag tinawag ko kayo. Yun nga, it's a joke pero, well, depende din talaga sa gay. Kasi ako yung kind of gay na masyadong balat sibuyas. Sensitive. Sensitive, sorry. Mm. Yan, sensitive, yeah. Sobrang sensitive ko. Hindi ako yung katulad ng ibang bakla na pag Walang ginanya pake. mo, lalaban pa ako ng asaran sa'yo. Hindi. Pag ginanya mo, ay, anong ginawa ko sa'yo? Bakit ako ginanya? Parang ganun. Ganun, no? So, tinan mo hanggang ngayon, dala-dala ko pa din yung experience na yun. Hindi halata, ha? Hindi halata. Oo. Yeah. Pag napag-uusapan, lumalabas siya. Ano naman yung mga sana na, yung mga, syempre sa Philippines ka lumaki. Tapos, dati pa ba, labas ka na sa Philippines o dito ka na Hindi. Nagkaroon pa ako siguro ng mga 4 to 5 ex-girlfriends. Ganun. Sa Philippines. Oo, until sa Japan, siguro nagkaroon pa ako ng 2 ex-girlfriend din. Then, syempre, nakahiwalay na ako sa family. Nagkaroon ako ng, kaya ko na buhayin yung sarili ko. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na, actually, wala akong coming out story. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin ko ano yung gusto kong gawin. Then, it's for my family to decide kung tanggap nila ako or hindi. Kung hindi, go. Kung tanggap, thank you. Kung hindi, bye. Parang ganun. Yun pala. So, dito ka na talaga nag-start. Nag-out, oo. Though sa Pinas pa lang, nung graduate ako ng high school siguro, doon na
start na hindi man wild, mag-open up lalo yung fantasies na what if kung lalaki yung jowa, yung mga ganyan. Pero nung high school, elementary, ganyan, hindi halos, lahat talaga puro ex-girlfriend. Hi sa mga ex-girlfriends ko dyan. May specific name ba? Alam mo ba, funny story, nung high school, lahat ng mga naging ex-girlfriends ko, naging tomboy din sila. Gano'n? Hindi ko alam kung bakit, naging tomboy din sila. Baka connected, ano? Yan siguro. Baka may Parang- sensor. Yun. Siguro na, Opposite attracts kasi, di ba? oo, parang ganun, na nakita nila na malambot ako, so nagustuhan nila ako. Ay nakita ko na naman na may toughness side sa kanila, kaya nagustuhan ko sila. Siguro. Possible nga. Gawa. Ikaw ba yan bang, ano bang culture shock naman? Ang dami kong culture shock dito, syempre. Ang linis dito, di ba? Something like that. Oh, yung Culture mga shock ba ganyan. yun? Na-culture shock ako yung Kasi for pagdating. me, it's a manner eh. Hindi siya culture shock. Hindi, kultura, di ba? Manner. Yung mannerism nila, nakultura na nila na tahimik. Di ba? Yung, alam mo yun, hindi sila, kasi tayo, Filipino tayo. Gusto natin, alam ng buong mundo kung ano Maingay, ginagawa ganyan. natin. Lahat Bagay. vlogger. Pansin mo, di ba? sa Lahat bagay. vlogger. Ayun yung sinabi sa akin na, Parang siya. oh, di ba? Lahat na lang gustong i-share. Kaya pag nagkakaraoke ka, gusto mo rinig sa labas, sa kapitbahay. I see. Tapos yung pag nag-iinuman kayo, gusto mo nagigitara, I see. ang lalakas ng boses, gabing-gabi na. Kaya maybe yun din siguro yung mga culture shock na Gets mo? na-experience ko. Oo, miss ko yung ganun, yung sa labas kayo nagiinuman, no? Oo. Yung isang baso lang, hati-hati kayo. Hindi naman siya sa masama, ha? Yan lang talaga yung culture shock. Masaya, di ba? Yung nagiinuman sa labas. Yun ang wala dito. Kanya-kanya kayong baso, imagine mo yun. Di ba? Sa Pinas, share kayo ng isang baso. Ano ba yan? Alcohol naman daw eh. Malilinis Di ba naman daw. malilinis? Ay, naku. Eh, nangyari na sa'yo yung kunwari, pogi yung kasunod. Tapos, tapos Walang bigla kang ganon. ano, biglang gano'n. Pare, ako natatali. Tapos biglang ang bagal pa ng pag-inom. Tinitikman pa. Wala Nilalasap pa yun. wala naman akong ganun experience sa Pinas. Wala. Eh, dito kanya-kanyang baso na eh, kaya hindi ko na-experience. Ako kasi na-experience ko yung mga gano'n yung kanya-kanyang tagay. Yung una, wala pa. Tapos nang nasabi sa akin, sino ba yung nagsabi sa akin, paano naman ka naghahalikan dyan? Biglang, Hindi mo na-realize. oo nga. ano? Hindi, alcohol naman eh. Mabubura naman Nawawala yung virus, di ba? Yung ganyan, di ba? Oo nga, pero Get, sa hapon mo paggawa yun, ano? Wala. Pero yun Pero nga pag yun. sa gabi, okay lang. I mean, kahit sa normal straight na work, kasi nakapag-work din naman ako as a boy, staff. Dito sa Japan. Okay naman. Isa kaya nga pala, no? Oh, izakaya. Hindi, kahit sa mga clubs, nakapag-work din ako before. Kaya Pero culture shock yan, di ba? Yung culture ganun, shock. no? Pero yun nga, sabi ko nga, hindi nga negative yun. Masaya talaga dun sa ganun. Pero dito sa Japan mo gawin yun, di ba lately may nasaksak na dito, dalawa. Mag-asawa yata yun, Pinoy, 70, Parang nakita ko 65. siya sa Facebook post. Di ba? Sinaksak ng 70 years old na lolo yung mag-asawang 65 na Pinoy. Kasi nga ang Bakit daw? ingay daw. Deserve. Char. Hindi, hindi dito sa Japan, ha? Huwag kasi kayo maingay. Oo. Iba talaga yung culture. So, dito kayo pupunta, observe niyo yung culture nila at iano mo, gawin nyo, gayahin nyo lang, di ba? Huwag yung gagawin yung, syempre Pinoy tayo, ganyan nyo, walang pake, di ba? Hindi pwede yun. Kaya, Di ba? yeah. Speaking of that, kaya pag ako, kunyari nasa Osaka ako, ganyan, Tokyo, ganyan, pag may show, pag kagantong free time ko bago mag-show, punta muna ako sa mga mall, ganyan. And ang daming Filipino tourist, ang iingay nila. Lumalayo talaga ako, nahihiya ako para sa... Lumalayo talaga ako. Mga Filipino na naman itong mga ito. Mga ganun. Gets. Yung pala. So, ikaw, may iba ka pa bang mga culture shock tulad ng shinare ko? I think, hindi ko talaga ma-distinguish ko yung culture shock sa manner. Pero yeah, yun na lang din yung akin yung sa sinabi. Siguro kasi bata ka pa nang dumating dito eh, no? Medyo... Start ng adult life mo dito, dito. diba? Ako kasi siguro 24 ako nang dumating dito. So may 6 years gets. ako na nakapagtrabaho sa Philippines. I see. Yung community, ganyan. So pagdating ko dito, gulat Iba talaga. talaga ako. Yun lang naman, na-share Pero ko akala ko lang. talaga nung una, half Japanese ka. Oo, marami nagko-comment, pero hindi. Full Pilipino ako. Nagpa-DNA test nga ako eh, Pinoy pala ako. Ganyan. So yun lang naman, di ba? So ngayong 2026, as a drag queen artist,
and go-go boy performer, alam niyo naman siguro kung ano yung drag queen, right? Hindi drug ha, drag ha. It's D-R-A-G. Hindi rin yung drag race ng sasakyan ha. Drag Well, we have our own drag race, RuPaul's Drag Race. It's about drag queens who's competing sa race. Pero puro kami drag queens, ganun. may ganun Pero yung din pala. concept nung theme nung show is parang drag race car. Ganun. Oo. Connected pala talaga sila. Weekdays ko is kuruma bangkinyasan, di ba? Oo, yung taga-polish. Nagpa-polish, kukumpone, ganyan. So, yung weekends ko is yan, performing. Yan, kung saan sa all over Japan. Siguro ang hindi ko na lang napag-showan is Sapporo na yun. Okay, Ano no? Ang layo Hindi pa. na. Pero Okinawa Tokyo karang nakapunta Okinawa na. ma din. Grabe. Okinawa, 3 times na ako nakapag-show sa Okinawa. As in, nalibot ko na bukod lang dun sa Sapporo. Okinawa, Nagoya, Tokyo, Kyoto, Osaka, Himeji, Hiroshima, Okinawa, Fukuoka. Yan. Grabe. O kaya mawala. Okayama twice. This June 28 meron upcoming show sa Okayama. Sa trabaho mo, open ka naman sa lahat niyan o talagang parang sinabi mo katulad kanina, yung mga salaryman medyo patago. Yung kaya hindi ko mabitawan yung trabaho ko ngayon sa banking sa Kuruma Bank. Alam nila doon yung Alam ginagawa nila. ko. So open Open. ka? Tanggap nila? Tanggap nila. Oh. Then sila pa mismo nagsabi na as in sinusupport nila yung ginagawa ko. Naka-follow sila sa Instagram ko, lahat nakikita nila. Sila pa nagsabi na kung may show ka, sabi mo lang maaga. Kahit ikaget sa demo, na Yasumi ka, okay lang. Basta sabihin mo lang ganyan, walang problema. Ganyan. Supportive sila. Open sila sa work. Ang galing. So wala talagang challenges pala rin, ano? Siguro matured na rin kasi, no? Siguro. Hindi na tayo bata. Yeah. 2026 na. Yes, that's true. Kaya kung homophobic pa kayo, get out of here. Kung homophobic kayo, kung anti-LGBTQIA+ kayo, scroll up nyo na. Okay? Huwag na kayo manood. Kaysa mag-comment kayo ng kung ano dyan. Hello, do something. Be better, be good. Challenges siguro pagbubuhat ng maleta. Pagbubuhat ng ilan ba maleta mo? Usually dalawa kasi yung ginagawa. Actually, pumapayat ako sa pagtutulak ng maleta ko ata. Kasi halos maleta ko siguro more than 25 to 30 kilos. Kasi pag pupunta ako ng Osaka, ganyan ko yan. Usually for 3 days na yun eh. For 3 days, ang one-time show kasi usually, dalawang change ng outfit yan. So, siguro mga 6 costumes ang dala ko sa maleta. Grabe ah. Costumes lang yun. Wala pa yung buhok, wala pa yung makeup. So, kailangan ko Nagkakasya talaga- yun? Dalawang maleta. Dalawang maleta talaga, no? Yeah. Okay. So, mahirap Grabe. talaga siya. Kaya, aware ka sa Go-Go Boy work. Actually, hindi. Hindi din. So, Sige nga, pa-explain nga. Go-Go Boy dancer kasi, kung sa Pilipinas, siguro mas madaling malaman ng Filipino ang term Go-Go Boy dancer as macho dancer. Burlesque King. May palabas ba Palabas doon? ata? I think palabas ata. Macho dancer, ano? Yeah, macho dancer. Oo, ganun. Kasi pag sinabi kasi macho dancer, nagko-close siya sa isang concept na macho yung lalaking sumasayaw. Pero pag... Hindi ka ba macho? Macho ako dito pero sa tiyan hindi. Wala akong abs. So, pag Go-Go Boy dancer ka, lahat ng body types. Mayroong sa LGBTs, mayroong bear types. So, yun yung title ko last year where I competed in Thailand as Mr. Bear International 2025. Ako yung representative ng Japan last year. Grabe, big Oo. time talaga, ano? Last year. Pero hanggang top 10 lang tayo pumasok. Out of 23 contestant, nakaabot naman sa top 10. Yan. So, yun. Merong Janice, ang tawag nila, Janice yung mga sobrang payat. Janice. Siguro kasi yung Janice ng Japan, ano? Idol Okay. ng ganyan. From there, to normal size, macho, hanggang sa bear. Yung as in matataba talaga malalaki. Parang hindi ka naman ganun kataba tignan. Malaki lang talaga yung build mo, no? Ayun, Pero meron talaga mas malaki pa talaga sa akin na Go-Go Boy dancer ang tawag sa kanila. Oo. Where we dance sexy on stage, receive tips, money tips, drink with customers and entertain customers. Ganun. Ang work ng Go-Go Boy dancer. Same as drag queens lang din, pero ang drag queens kasi much more, for me, much more effort siya dahil 3 hours, 2 hours before ang preparation ng drag queen. Mas mahaba pa yung preparation kaysa sa performance. Yes! Grabe, Ganyan no? ako sa Osaka. Like,
one-time show lang ako pero ang preparation ko 3 hours. Ang show ko 6 to 7 minutes. Tapos na, tanggal makeup. Oo. Pagod. So talagang nasa behind the scenes ang Yes. hirap, ano? Yun Hindi yung yung binabayaran talaga. Yung Oo. effort, well, yung art. Hindi mo pwedeng madaliin yung drag queens na, 3 oras, ganyan. Kasi hindi naman kami basta nag-makeup lang na parang babae. Gumagawa kami ng art sa mukha. Kaya, jikang kakaro talaga siya. So kung meron kayong tanong, gusto niyo malaman, or kung kayo nandito rin sa Japan, o kahit nasa Pinas kayo, tapos medyo hindi pa kayo hindi niyo pa alam, nalilito pa kayo, di ba? Comment lang kayo dyan. Kung may mga questions kayo. Kung may mga question, kung may negative kayo na masasabi, siguro okay lang, babasahin ko, ikaw huwag mo na basahin. Baka I mean, kung may negative kayo yung sasabihin, like, Bible verse, etc. whatever, alam ko na yun. You can still comment yan kung gusto nyo. Kasi whatever it is, engagement pa rin sa kanya yun. And wala akong pakialam dun sa ko. Kung meron kayong experience na yung mga ganyan, yung medyo nakakalito, nahihiya pa kayo, natatakot pa kayo, share nyo dyan sa comment section. Yeah, if you have Okay? your coming out stories, ganyan. Like, this year, magko-compete ako sa Mr. Gay Japan nga. So, Mr. Gay Japan 2026, ang advocacy na gusto kong i-share sa mga tao is yung pagiging gender fluid ng mga tao is acceptable. Kung maging feminine ka, kung maging masculine ka, whatever it is acceptable. Hindi kailangan ng gay people na mag-act ng straight just to be accepted and to be respected. Kasi everyone deserves to be respected. As long as hindi ka kurakot na sa Pinas, you can be respected. Siguro pansin ko ang pinaka-importante, hindi problema kung lalaki Gender, ka, babae. Kung hindi Sa problema yung gender, ang pinaka-importante is yung respeto sa ibang tao. Yup, Basta huwag kang bastos. yup. Marami akong kilala dyan na galit sa bakla, pero sila ano ba yung parang toxic? Toxic. Kumbaga masculinity. Yun nga. Well, Toxic masculinity, gets may mo? mga tao naman na hindi natin masisisi, kuya, kasi like for example, they had a bad experience sa mga gay growing up. On that case, we understand you. Pero kung wala naman kayong bad experiences sa mga gays, bakit kayo mag-hate? Hindi ba kayo mahal ng nanay niyo, Char? Grabe. Hindi, I mean, just facts lang, facts. Diba? Kasi kung wala ka naman naging bad experience sa gay people, bakit ka mag-hate? Hindi ko magets ko sa manggagaling yung hatred mo. Unless gusto mo maging bakla at hindi mo magawa. Diba? O yung iba naman, kung ano yung nakikita nila sa ibang tao, galit sa bakla. Nagagaya din nila. Okay. Yeah. Meron ganyan kasi like may mga magtotropa. Pag nakita mo yung tropa mo na isa na ayaw sa bakla, gagawin mo din ayaw mo sa bakla just to be accepted sa tropa mo. And that's toxic. Kwentuhan moments. Yeah. Mga lately, kamusta naman lang mga ano mo dito sa Japan? So lately, ayun nga, busy ako sa shows. Actually, this week lang talaga, actually timing lahat na na-open yung schedule ko. Na nag-cancel din ako ng schedules and na-grab ko yung offer ni Kuya na ma-interview. Kasi nga last week is na new in ako na, ano ba yung new in? Check-in. Na-check-in ako sa hospital. Ano ba yun? Makakalimutan natin yung Tagalog. Na-admit sa hospital. Admit yun. Hindi naman Tagalog, English yun. Na-confine. Yeah, na-confine ako sa hospital. Like for 2 days lang naman kasi sa overworking, dehydration, and influenza A and B. Lahat-lahat na. Ay, A and B. Dalawang influenza kasi ko yun. Influenza. Influenza. Kala ko Not influencer. Hindi, influence ng A and B. Ayun, Yeah, influenza. Yun, okay. Influenza A and B. Parehas ko siya nakuha. So, yung lagnat ko talaga, umabot ako ng 43. As in, hindi ko talaga, hindi ko alam kung paano ko na-survive. From Tokyo, kuya, umuwi ako ng Okayama ng 43 ang lagnat. Hindi ko alam kung paano ko na Shinkansen, 2 maleta, umiiyak talaga yung loob ko talaga na, hindi ko alam. Nagdadasal talaga ako, Lord, pauwiin yung Grabe, no? Ayun, tas dahil sa sobrang busy din talaga. Then ngayon, na free time, ganyan. Then next week, Pride Month, June, nasa Tokyo ako for Pride March ng Japan. Yup. Then shows here and there na nasa page ko na lang. Tignan nyo na lang if you're interested. I have my GoGo Boy account, which is Itchy Daddy.
ICHIDZADDY, and my drag queen account, Vovokab Bishay, VOVOK. Ayan, dyan yung makikita yung mga shows ko. Pero kung anti-LGBT kayo, huwag nyo na i-follow, please. Huwag nyo sirain yung araw nyo. Hindi yung araw ko masisira araw nyo. Yan. So, yun lang naman. Maraming salamat talaga sa pagdalaw sa akin sa paggawa ng Bahay mo to, kuya? Joke lang. Hindi. Ano Garden ko mo to? Garden ko to. Ang ganda, di ba? Parang sarap sa pagdalo. Bahay mo ba to? Sakto, at least hindi mainit, ano? Oo nga eh. Ang Maganda ganda. yung time na... Kahapon, sobrang init. Nakakamatay. Nag-30 na kahapon. 32. Nagmamotor Diba? kami ng kaibigan ko. Mamatay-matay ako sa init. Grabe. Ayun, ano pala kuya, pa-support na lang din pala ako sa ano, sa journey ko tong Mr. Gay Japan 2026. Pa-follow na lang sa Instagram. Andun kasi yung journey ko na pag-join sa Mr. Gay Japan 2026. Finalist pa lang ako, so hindi pa natin nakuha yung title. So, mga Filipinos natin dyan na mahilig sa pageant, support me, follow me, let's go. So, yun. Tawag dito. Kung ano, i-check nyo talaga yung profile niya, ha? Tapos, kung may tanong kayo, pwede kayo mag-comment dito or check nyo din sa may Insta. Nag-accept pa ba ng messages? Insta, yeah. Kung gusto nyo kayo book sa parties, whatever, hindi pa ako naka-attend sa Patay. Grabe. Hindi pa ako nakapag-show sa Patay, pero I mean, iconic kung meron, kaya ka mag-perform kung saan. Yeah, i-message nyo lang ako sa Instagram kung gusto kailangan nyo ng performer, ganyan. Then, yung GoGoBoy account ko pala, medyo explicit content doon. Halos hubad ang pictures ko. Hindi naman hubad, I mean, topless. Yan. So Tignan natin. kung ayaw nyo ng mga ganyang content, don't follow. Don't ruin your day. Yan. Then, thank you din, Kuya. Thank you for the opportunity na ma-interview and to share my stories and experiences. So, yun lang naman. Ako nga pala uli si Ken. Maraming salamat sa Kentuhan series. Ewan ko, first Ang time ko na yun. bastos! Kentuhan. Kentuhan! Hindi Kentutan. Tingnan ko sa'yo, bastos. Yan. Kentuhan series. Happy Pride! Kitsune Ken ulit at si? Ichi! And Baboka Bishay. At si? And Baboka Bishay and Ichi, yeah. Ichi. Yeah, Ichi Daddy. Ichi Daddy. Ichi Daddy and Baboka Bishay. Yun. Happy Pride! See you again next Thank time. you. Bye-bye! Okay, yun lang naman. That was fun. Maraming sakto.